Nagsimula ang kwento sa isang batang babae mula sa mayamang pamilya na umiiyak dahil nasira ang kanyang stuffed toy sa loob ng kanilang malinis at marangyang bahay. Sinabi ng kanyang ina na bibili na lang sila ng bago, kaya agad siyang tumigil sa pag-iyak at itinapon ang laruan sa basura. Samantala, isang misteryosong tao ang sumunod sa basurang iyon, at pinasok pa ang isang pasilidad kung saan itinatapon ang mga basura. Siya ay isang trash raider na itinuturing na banta ng mga gwardya ng lungsod. Mabilis na nakaiwas sa mga bala ng bantay ang nakahudi na trash raider habang dinadampot ang mga itinapong gamit. Gayunpaman, nadaplisan pa rin siya sa braso bago tuluyang makatakas. What a bunch of shitheads. Kinabukasan, pinag-uusapan ng lahat ang insidente. Sinisisi ng dalawang babae ang mga tribesfolk, ang mga taong nakatira sa slums o mahihirap na lugar. Ang lungsod ay nahahati sa dalawa, isang bahagi ay mayaman, malinis at maganda, habang ang kabilang bahagi ay kabaligtaran, marumi, at ang mga mamamayan ay halos walang pera. Isang maliit na tarangkahan lamang ang naghihiwalay sa dalawang mundo. Si Rudo, ang batang responsable sa pagnanakaw ng basura, ay inaayos ang mga nakuha niyang gamit. Pinipigilan siya ng kanyang kaibigang si Chiwa dahil mapanganib daw ito. Ngunit walang pakialam si Rudo. Nagagalit siya dahil ang mayayaman ay nagtatapon ng mga bagay na maaari pang pakinabangan at kailangan niyang ibenta ang mga ito para magkapera. Nakita siya ng ibang mga bata at sinimulang kutsain. Sinisikap daw nilang baguhin ang masamang imahe ng slums, ngunit sinira ito ng ama ni Rudo na nag-amok at pumatay ng maraming tao. Binansagan nilang magiging mamamatay tao rin si Rudo, tulad ng kanyang ama. Si Chiwa lang ang nagtanggol sa kanya, sa paniniwalang mabuting tao si Rudo. Namula ang binata at sinubukang ibigay kay Chiwa ang inayos niyang stuffed toy, ngunit hindi niya nagawa bago patawagin si Chiwa ng kanyang ina. Pag-uwi ni Rudo, inasar siya ni Recto, ang lalaking umampun sa kanya, na ginagaya pa ang pag-aatubili niyang ibigay ang regalo kay Chiwa. Ngunit naging seryoso si Recto nang makita ang sugat ni Rudo mula sa paglusob. Pinagalitan niya ito habang ginagamot ang sugat. Si Recto rin ang tumutulong kay Rudo na gamutin ang kanyang mga kamay. Si Rudo ay iniwan ng kanyang tunay na ama na may malalang sugat sa mga kamay, itim at pula ang kulay nito at hindi tumitigil sa pananakit na pinandidirihan ng ibang tao. Si Recto ang nagbigay sa kanya ng mga luma ngunit epektibong guwantes para maibsan ang sakit. Nag-aalala si Recto na baka balang araw ay mahuli si Rudo ng mayayaman at itapon sa hukay, ang lugar kung saan itinatapon ang mga kriminal, katulad ng ginawa nila sa ama ni Rudo. Sa labas ng kanilang bahay, may isang taong nakatakip ang mukha at nakasuot ng balabal ang nagmamasid sa kanila. Habang papunta si Rudo para ibigay ang regalo kay Chiwa, nadaanan niya ang pit. Isa itong literal na hukay na tila walang katapusan, kung saan hinahagis ang basura at mga kriminal. Isang pampublikong pagbitay ang nagaganap at pinapanood ito ng mga tao. Dumating si Chiwa at sinabing ayaw niya sa tanawing iyon. Nang ikwento ni Rudo ang sinabi ni Recto, sinabi ni Chiwa na mahal ka rin niya, syempre. Nang mapagtanto ni Rudo ang ibig sabihin ng salitang rin sa sinabi ni Chiwa, namula siya at sa wakas ay naibigay ang stuffed toy kay Chiwa. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay panandalian lamang. Habang pauwi, nakasalubong ni Rudo ang grupo ng mga bantay, ngunit hindi niya ito pinansin. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang bahay, tumambad sa kanya ang isang karumal-dumal na tanawin, ang nakamaskarang tao na nagmamasid sa kanila kanina ay sinasaksak si Recto. Binugbog muna ng salarin si Rudo bago tahimik na umalis. Sa pagdating ng mga bantay, si Rudo ang agad nilang pinagbintangan sa pagpatay. Dinala si Rudo sa pit para sa isang pampublikong pagbitay. Nagmakaawa siya na paniwalaan siya, ngunit walang nakinig. Maging si Chiwa ay sumigaw na katulad lang siya ng kanyang ama, at itinapon ang stuffed toy na regalo niya. Lalong ikinagulat ni Rudo nang makita niya ang tunay na mamamatay tao, ang nakamaskarang tao, na nakatayo at nanunood sa gitna ng mga tao. Habang hinuhulog siya sa hukay, sumigaw si Rudo na lahat sila ay basura at papatayin niya silang lahat. Nagdilim ang lahat. Nagising si Rudo sa isang lugar na puno ng naglalakihang bundok ng basura. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang isang dambuhalang halimaw na gawa sa basura na nakatitig sa kanya. Naalala ni Rudo noong bata pa siya na nakakita siya ng isang kriminal na inihulog sa ground. Narinig niya ang mga tao na pinag-uusapan ng mga impure tribes. Nagtaka siya kung bakit labis ang pag-aalala ng lahat sa mga kriminal, ngunit walang sino man ang nag-iisip kung ano ang mangyayari kung sila mismo ang mahulog sa ground. Sa kasalukuyan, si Rudo ay tumatakas mula sa mga trash beasts sa ground at nagtataka kung ano ang mga ito. Nakakita siya ng bungo at sinumpa ang mga spherite sa paghulog sa kanya doon. Bumagsak siya sa mga basura at naramdaman na parang sasabog ang kanyang baga kung hihinga pa siya ng hangin sa ground.
Nang wala nang natitirang lakas, nakita ni Rudo ang mga trash beast, ngunit nang magkaroon siya ng isang pangitain ni Recto sa kanyang isip, nagkaroon siya ng motibasyon na lumaban. Samantala, isang misteryosong lalaki ang nanonood mula sa malayo, nag-iisip kung aatake ba talaga si Rudo. Nakipaglaban si Rudo sa halimaw at nakapatama ng mga solidong atake. Ngunit matapos siyang mapatalsik ng halimaw, bigla siyang hindi makagalaw. Bago pa may mangyari sa kanya, iniligtas siya ng lalaki at binigyan ng maskara upang makahinga. Nagtanong si Rudo, ngunit sinabihan siya ng lalaki na tumahimik. Sa dami ng tanong ni Rudo, nagalit ang lalaki at sinabing wala sila sa ilalim ng lupa, kundi nasa ibabaw ng lupa. Ang sahig ay gawa sa basurang inihulog ng mga spherite. Napansin sila ng trash beast dahil sa kanilang pagsisigawan. Ginamit ng lalaki ang kanyang payong para sa isang atake na tinawag na Unbreaker Octa Shredder at pinatay ang lahat ng trash beast sa lugar. Namangha si Rudo at nagtanong kung sino siya. Tinanggal ng lalaki ang kanyang maskara at sumagot na ang pangalan niya ay Engine, isang hamak na cleaner. Gayunpaman, nagreklamo siya sa baho at isinuot muli ang kanyang maskara. Naalala ni Rudo ang isang pagkakataon noong bata siya kung saan binugbog siya ng ilang bata dahil sinabi niyang buhay ang mga bagay. Sinabi niya ito kay Recto, at nilinis siya ni Recto, na nagsabing lahat ng bagay ay may kaluluwa kung aalagaan mo ito, kahit na ang kanyang guwantes. Sinabi ni Rudo kay Recto na aalagaan niya ang mga ito. Balik sa kasalukuyan, si Rudo ay nakakadena at dinadala ni Engine sa kung saang lugar. Sinabi ni Rudo kay Engine na gusto niyang bumalik sa sphere, ngunit sinabi ni Engine na hindi ito posible sa ngayon. Hindi mapakali si Rudo at sinabing hindi siya titigil hanggat hindi siya binibigyan ng mga sagot. Nagpa siya si Engine na bigyan si Rudo ng leksyon kung paano mabuhay sa ground. Iniwan ni Engine si Rudo sa isang lugar na parang pagawaan ng truck at nilapitan siya ng ilang tao. Interesado sila dahil mukha siyang spherite at nang kumpirmahin ito ni Rudo, natuwa sila at tinanggal ang kanyang mga kadena. Sinabi ni Rudo na mas mabuti sila kaysa kay Engine, ngunit nauwi siyang nakatali sa isang truck. Ang mga lalaking iyon pala ay mga human trafficker na galit sa mga spherite at sinusubukang ibenta siya. Idinagdag pa nila na kapag naibenta si Rudo, maaari siyang pahirapan o pag-aralan. Bago siya dalhin, pinakain siya ng basura. Nagalit si Rudo sa pang-aabuso at kinagat niya ang daliri ng isa sa mga trafficker. Nagalit si Rudo sa diskriminasyon ng mga tao sa ground at sa sphere, at ang kapangyarihan ng kanyang vital instrument ay na-activate. Nagulat ang mga human trafficker sa katotohanan na ang mga tao pala ay maaaring magkaroon ng kapangyarihang magbigay buhay at kakayahan sa kanilang mga minamahal na bagay, na ginagawa silang mga giver. Nilabanan ni Rudo ang mga human trafficker. Ngunit bago niya mapatay ang huli, pinigilan na siya ni Engine, sinabing hindi na niya kailangang ituloy pa. Nagtaka si Rudo kung paano at ano ang kanyang nagawa. Sinabi ni Engine na nagsagawa siya ng pagsubok kay Rudo upang makita kung mayroon siyang kapangyarihan. Sinabi niya na kapalit ng impormasyon tungkol sa ground at sa kapangyarihan ni Rudo, kailangan niyang sumali sa mga cleaner. Sumagot si Rudo, sinabing ayaw niya. Dinala ni Engine si Rudo na sugatan pa rin sa isang gusali para magpagamot. Dito niya nakilala si Alice, isang doktor na mukhang matandang lalaki pero sa totoo lang ay isang matandang babae pala. Habang ginagamot, ipinaliwanag ni Engine kay Rudo ang tungkol sa lugar na kanilang kinalalagyan. Ang emosyonal na enerhiya mula sa sphere o ang mundo sa itaas ay bumabagsak sa ibaba kasama ng mga basura at tinatawag itong anima. Ipinaliwanag din niya ang tungkol sa kanyang grupo, ang mga cleaners. Sila ay mga givers, mga taong kayang magbigay buhay sa mga bagay na ang trabaho ay labanan at lipulin ang mga trash beasts o mga halimaw na nabubuhay mula sa basura. Naalala ni Rudo ang turo ng kanyang amang si Recto, maging ang mga bagay ay may kaluluwa. Habang nag-uusap, binigyan ni Engine si Rudo ng pera na nakuha niya mula sa pagbenta ng mga lumang gamit ni Rudo. Sinabi rin ni Engine na ang boss ng mga cleaners ay baka may alam kung paano makabalik si Rudo sa sphere. Biglang inagaw ng isang pusa ang supot ng pera ni Rudo. Hinabol ito ni Rudo hanggang sa isang eskinita. Doon, hinarang siya ng isang lalaki na may hawak na parang patpat na inaakusahan si Rudo na kinuha ito. Ang lalaking ito ay si Zanka Najiko, isang miyembro ng cleaners at kaibigan ni Engine. Nagsimula ang pagtatalo na humantong sa labanan. Nagalit si Zanka dahil sa tingin niya ay mababaw ang dahilan ni Rudo sa pagsali sa cleaners. Sa gitna ng laban, na-realize ni Engine at ng trainer ni Zanka ang isang pambihirang kakayahan ni Rudo, kaya niyang gawing vital instrument o isang espesyal na armas ang kahit anong bagay na hawakan niya. Sa kasagsagan ng galit ni Rudo, dumampot siya ng isang bagay para gawing armas laban kay Zanka. Laking gulat at pandidiri ni Zanka nang makita na ang sandata ni Rudo ay isang gamit na plunger ng inidoro.
Hindi alam ni Rudo kung ano ito, kaya buong tapang niya itong iwinasiwas at ipinanghampas kay Zanka, na naging isang nakakatawang eksena sa gitna ng kanilang seryosong pag-aaway. Sa huli, nalagyan ng tae si Zanka at nawala ng malay sa sobrang pandidiri. Nang matapos na ang lahat, sinundo sila ni Engine pareho gamit ang isang sasakyan at pinagtawanan ng sobra. Nasa loob rin ng sasakyan kasama nila si Rio, na ipinakilala ni Engine kay Rudo. Nagustuhan ni Rio ang buhok ni Rudo at hinawakan niya ito, na nagpakaba naman kay Rudo dahil hindi siya sanay na hinahawakan ng babae. Dinala ni Engine si Rudo sa punong himpilan ng mga cleaner. Isa itong malaking gusali na may kakaibang disenyo. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng receptionist na nagngangalang Simyu. Mukhang pala kaibigan si Simyu, ngunit bigla siyang kumilos at nagtusok ng tinidor malapit sa ulo ni Rudo, 2 langaw pala ang kanyang pinatay. Ginamit ni Simyu ang kanyang vital instrument na isang salamin na nagliliwanag upang basahin si Rudo. Namangha siya sa nakita niyang potensyal ngunit sinabing kailangan pa ni Rudo ng matinding pagsasanay para makontrol ang kanyang kapangyarihan. Halata ring may nakita si Simyu na hindi niya sinabi kay Engine. Pagkatapos nun ay nalaman nilang wala ang boss ng mga cleaner sa HQ. Habang naghihintay, inaya ni Rio si Rudo na sumama muna sa kanya sa isang misyon para makita nito kung paano sila magtrabaho. Ipinaliwanag ni Simyu na ang kanilang misyon ay sa isang no man's land, isang delikadong lugar na puno ng polusyon at mga trash beast. Isang kalapit na bayan ang humingi ng tulong matapos makakita ng mga halimaw malapit sa kanilang depensa. Kasama sina Rio at ang mga supporter, mga miyembrong walang vital instrument na sina Grease, Folo, at Tom, tumungo sila sa lokasyon. Pagdating doon, isang kawan ng mga trash beast ang biglang sumugod sa mga pader ng bayan. Habang natataranta si Rudo, nanatiling kalmado si Rio. Nang lumabas ang mas malalaking halimaw, doon na kumilos si Rio. Inilabas niya ang kanyang vital instrument, ang The Reaper, isang dambuhalang gunting. Mabilis at walang kahirap-hirap niyang pinagpapatay ang mga maliliit na halimaw. Tumulong rin ang mga supporter sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa mga halimaw at paghagis nito kay Rio, para mas mabilis maubos ang mga halimaw sa paligid. Kaso habang kinakalaban ni Rio ang mas malaking halimaw, isang maliit na halimaw ang biglang lumundag patungo sa supporter na si Folo. Sa tindi ng sitwasyon, biglang kumilos si Rudo, nagmaterialize siya ng isang metal na tubo mula sa basura para harangin ang atake. Bagamat hindi niya ito kontrolado, sapat na ito para makaligtas si Folo at mabigyan ng pagkakataon si Rio na atakihin ang halimaw. Gayunpaman, kahit nahati na ni Rio ang dambuhalang halimaw, hindi pa rin ito namatay. Dahil dito, nagdesisyon si Rio na balikan ang dambuhalang halimaw at muli itong atakihin. Habang tina-target ni Rio ang mga tubo sa ulo nito, may napansin siyang kakaibang kumikinang sa loob ng halimaw. Nang muling kumabit sa ulo ng halimaw ang mga tubo, sinaksak ni Rio ang lumiliwanag na bagay sa ulo ng halimaw. Nagwala ang halimaw at nadamay si Rudo sa pagkawasak ng lupa. Ganun pa man, nailigtas siya ng supporter na si Grease at dinala sa ligtas na lugar, habang tinatapos ni Rio ang dambuhalang halimaw sa pamamagitan ng pagbutas sa ulo nito. Matapos tuluyang talunin ng halimaw, kinuha ni Rio ang bagay na kumikinang mula sa mga labi nito. Laking gulat nila nang makita na ang nakuha nila ay isang vital instrument. Ito ay isang imposible at nakaka-alarmang bagay dahil ang mga trash beast ay hindi dapat nagtataglay ng mga ito. Pagkatapos nun ay pinakita ang nakaligtas na trafficker na nagising sa madilim na lugar at tinanong ito ng isang lalaking naka-dreadlocks tungkol kay Rudo. Sa headquarters, naghanda ang mga cleaners ng isang maingay at masayang welcome party para kay Rudo. Ganun pa man, habang nagkakasiyahan ng iba, si Rudo ay nag-iisa sa isang sulok dahil hindi pa rin ito matanggap ang nangyari sa nakaraang misyon, kung saan hindi niya nakontrol ang kanyang kapangyarihan at kinailangan pa siyang iligtas. Pakiramdam niya ay wala siyang kwenta at pabigat lang. Nilapitan si Rudo ni Grease, isa sa mga supporters na kasama nila sa misyon. Nagpasalamat si Grease kay Rudo dahil sa pagtulong nito kay Folo. Ipinaliwanag ni Grease na karamihan sa mga givers ay mababa ang tingin sa kanila ng mga supporters dahil wala silang kapangyarihan. Ngunit si Rudo, na galing din sa mababang antas ng lipunan, ay hindi sila trinato ng ganoon. Ang pag-uusap na ito ay nagbigay kay Rudo ng bagong pananaw at bahagyang nagpagaan ng kanyang loob. Sa ibang lugar, matapos masabi ng trafficker ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol kay Rudo, pinatay na siya ng lalaking naka-dreadlocks. Samantala, hindi nagtagal ang party dahil agad silang nakatanggap ng bagong misyon mula sa isang mga ngalakal na inagawan ng kargamento ng isang trash beast na naglalaman ng isang buhay na spherite. Inatasan si Rudo na sumama sa misyon na ito, at ang itinalagang giver at tagapagsanay niya ay si Zanka, ang suplado at tila masungit na cleaner na gumagamit ng isang mahabang staff bilang jinky. Halata na naiinis pa rin si Zanka kay Rudo mula sa kanilang unang pagkikita. Kasama nila sa misyon ang ilang supporter, kabilang si Grease.
Habang nasa kalagitnaan ng kanilang misyon, hinarang sila ng isang kakaibang babae na sinasabing nasaksihan niya ang pangyayari. Dinala sila nito sa isang gusali, ngunit pagpasok nila sa loob ay tanging manika lang ang kanilang nakita, at bigla silang itinulak sa isang butas ng kakaibang babae. Nahulog sila sa isang madilim na lugar, at doon ay nilapitan sila ng dalawang misteryosong tao. Ayon kay Zanka at Grease, ang dalawa ay mga raiders, mga givers na ginagamit ang kapangyarihan sa kanilang sariling interes. Sinabi ng babae at lalaking raiders na naroon sila para kunin si Rudo. Sinabihan ni Zanka si Grease at ang iba na kunin si Rudo at umalis na sa lugar. Pagkatapos nun ay ginamit ng babaeng raider ang kanyang jinky para magpatawag ng maraming marionettes na gawa sa putik para umatake. Ginamit naman ni Zanka ang kanyang vital instrument para sirain isa-isa ang mga marionettes, pero nagtatago pala ang lalaking raider sa isa sa mga ito at inatake siya. Paulit-ulit na ginawa ng dalawang raider ang kanilang madayang estilo sa pag-atake, hanggang sa ginamit ni Zanka ang kanyang jinky para mahanap ang lalaking raider sa mga marionettes, at nang makita niya ito ay mabilis niya itong pinabagsak at ganun din ang babaeng raider. Sa pagbagsak ng babae, natunaw din ang lahat ng kanyang mga marionettes na gawa sa putik, ngunit biglang lumitaw sa likod ni Zanka ang lalaking naka-dreadlocks. Habang sinusubukan ni Rudo, Grease, at Follow na tumakas sa pasilyo ng gusali, hinarang sila ng isang bago at nakakakilabot na miyembro ng Raiders. Siya ay si Jabber, isang payat, matangkad, at tila nababaliw na lalaki na may matatalim na kuko bilang kanyang vital instrument. Malinaw na si Jabber ang pinuno ng grupong ito at siya ang may pinakamalaking interes kay Rudo. Mabilis na inatake ni Jabber ang grupo. Sa isang iglap, si Grease, na walang kapangyarihan bilang giver at isa lamang supporter, ay buong tapang na humarang sa pagitan ni Rudo at Jabber upang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Dahil dito, si Grease ang direktang tinamaan ng malupit na atake ni Jabber. Bumagsak si Grease na may malubhang sugat, duguan at halos walang malay. Ang pagkakita kay Grease, na isa sa mga unang taong naging mabait sa kanya sa ibaba, na nasaktan ng ganito ay nagpaalab ng matinding galit kay Rudo. Nag-flashback ang mga alaala ni Rudo kasama ang kanyang ama-amahan na si Recto. Sa alaala, ipinaliwanag ni Recto kay Rudo na ang halaga ng isang bagay ay hindi nawawala dahil lang sa ito ay basura na. Itinuro niya na ang tunay na kapangyarihan ni Rudo ay hindi lang ang gawing sandata ang mga bagay. Ang tunay na kapangyarihan ni Rudo ay ang mailabas ang buong hindi napipigilang halaga ng isang bagay. Sa kasalukuyan, habang galit na galit, dinampot ni Rudo ang Lucky Charm na laging daladala ni Grease, isang agimat na may disenyo ng kamay at mata. Ginamit ni Rudo ang kanyang kapangyarihan sa agimat. Sa halip na maging sandata, ang agimat ay lumutang at nagliwanag. Dito na nagsimula ang tunay na laban. Tuwing aatake si Jabber, ang agimat ni Grease ay automatikong kumikilos at hinaharang o inililihis ang kanyang mga kuko. Napagtanto ni Rudo na ang kapangyarihan ng agimat ay ang automatikong depensa laban sa anumang atake na may masamang intensyon. Dahil sa depensang ito, nagkaroon ng pagkakataon si Rudo na umatake pabalik. Nagawa niyang suntukin ng malakas si Jabber, na ikinatuwa pa nito dahil sa pagiging sadista. Pagkatapos nun ay paulit-ulit pang sumugod si Jabber, kaya paulit-ulit din itong nasuntok. Gayunpaman, si Jabber ay hindi lang malakas, kundi matalino rin. Habang tumatagal ang laban, sinimulan niyang pag-aralan ang galaw ng agimat. Di nagtagal, napagtanto ni Jabber ang kahinaan ng depensa ni Rudo, gumagana lamang ang agimat laban sa masamang intensyon. Nangangahulugan ito na kung aatake si Jabber sa paraang walang masamang intensyon, halimbawa, kung sasaktan niya ang sarili niya para tumalsik ang dugo kay Rudo, o kung gagamit siya ng atake na walang kagustuhan, hindi ito gagana. Ginagamit ni Rudo ang Jinky, isang vital instrument na nakuha niya mula sa talisman na si Grease. Ang kapangyarihan nito ay otomatikong pagprotekta kay Rudo mula sa anumang nakamamatay na atake ng kalaban, dahil dito hindi siya matamaan ni Jabber, gaano man kabilis ang mga atake nito. Dahil sa pagkabigo, gumawa si Jabber ng isang desperadong hakbang. Sinaksak ni Jabber ang sarili niyang dibdib gamit ang kanyang sariling Jinky, na naglalaman ng lason. Hindi siya namatay, ngunit ang matinding sakit ay naglagay sa kanya sa isang berserker state. At naging parang isang mabangis na hayop si Jabber. Umaatake si Jabber ng walang pag-iisip, walang plano, at tanging gamit lamang ang purong instinct. Dito lumabas ang problema, dahil wala nang intensyon si Jabber kundi purong instinct na lang, hindi na ito magawang basahin ng talisman ni Rudo. At si Rudo ay biglang naging vulnerable sa mga atake. Dahil dito ay muntik nang mapatay si Rudo, pero bago pa man mahuli ang lahat, napigilan ni Zanka ang atake. Gayunpaman, si Zanka ay nanghihina na ng husto dahil sa lason ni Jabber na kumakalat sa kanyang katawan. Dahil hindi na nila kayang talunin si Jabber sa direktang paraan, nakaisip si Zanka ng isang mapanganib, ngunit matalinong plano.
Sinabi ni Zanka kay Rudo na sadya niyang aatakihin ito. Alam nilang dahil may intensyon si Zanka, ay otomatikong itutulak siya palayo ng talisman na hawak ni Rudo. Gusto nilang gamitin ang puwersa ng pagtulak na iyon para makalapit si Zanka nang napakabilis patungo kay Jabber. Pumayag si Rudo, sinugod ni Zanka si Rudo, itinulak siya ng talisman, at sa perpektong pagkakataon, nagawa ni Zanka na gamitin ang momentum para tamaan si Jabber ng isang malakas na saksak na halos bumaon sa buong katawan nito. Bumagsak si Jabber dahil sa tinamang pinsala at bumagsak na rin si Zanka dahil sa lason. Akala ni Rudo ay tapos na ang laban, ngunit sa huling lakas, nagawa pa ring tumayo ni Jabber para sa isang huling desperadong pag-atake kay Rudo. Ngunit bago pa man makalapit si Jabber kay Rudo, biglang may mga ilaw na tumama sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Yun pala ay dumating na ang kanilang backup na sina Engine at Rio, ang babaeng may malaking baril ay dumating kasama ang buong puwersa ng cleaners. Kasama din nila ang doktor ng grupo, si Isha, na agad na nag-asikaso sa mga sugatan na sina Grease at Zanka. Kasabay nito, dumating din ang iba pang miyembro ng Raiders para iligtas si Jabber. Dahil na-overwhelm sila sa bilang ng mga cleaners, nagpa siya ang mga Raiders na tumakas gamit ang isang portal, dala-dala ang sugatang si Jabber. Habang ginagamot ni Isha si Grease, napansin ni Rudo ang talisman na hawak niya. Nagsimula itong mag-crack at unti-unting nabasag at naging alikabok. Nalungkot si Rudo at humingi ng tawad kay Grease dahil pakiramdam niya ay sinira niya ang isang bagay na napakahalaga dito. Pero ngumiti lang si Grease at sinabing huwag siyang humingi ng tawad. Ipinaliwanag niya na ginawa niya ang talisman na iyon na may dalang panalangin na protektahan ng mga tao. Sinabi pa niya na masaya siyang natupad ng talisman ang misyon nito na iligtas si Rudo bago ito tuluyang masira. Maya-maya pa ay kinilala ni Engine ang ginawa ni Rudo at opisyal na inanunsyo ni Engine sa lahat na si Rudo ay hindi na isang bisita, kundi isa ng ganap na miyembro ng cleaners. Nagsimula ang eksena kay Rudo na puno ng pag-aalala at lungkot sa paniniwalang namatay ang kanyang kasamahan na si Grease sa huling labanan at labis niyang sinisisi ang sarili sa nangyari. Pero ikinagulat ni Rudo nang makita niyang buhay si Grease dahil inakala niyang nagbibiro lang si Engine na sinasabing ayos lang si Grease. Dito niya nakilala si Ice Hia, isang miyembro ng cleaners na may pambihirang kakayahan magpagaling. Siya ang gumamot sa malalang sugat ni Grease at nagligtas sa buhay nito. Kinausap ni Rio si Rudo, dito ay nag-alok si Rio ng mga matatamis na pagkain na ikinagulat ni Rudo. Ipinaliwanag niya na sa kinalakihan niyang lugar na tinatawag na sphere, ang mga matatamis ay pagkain na para lamang sa pinakamayayaman. Pero dahil sa sobrang tuwa, kinain ni Rudo ang lahat ng matamis hanggang sa literal siyang lumobo sa kabusugan. Dinala nila si Rudo para opisyal na makilala ang pinuno ng mga cleaners na si Arca Corvez. Si Corvez ay isang kalmado at matalinong leader. Formal na tinanggap ni Corvez si Rudo bilang isang ganap na miyembro ng cleaners, bilang pagkilala sa kanyang katapangan at sa pagligtas niya sa ibang miyembro. Dito ay nagbigay si Corvez ng mahalagang impormasyon kay Rudo. Ipinaliwanag niya ang misteryo ng border sa pagitan ng sphere ang mundo sa itaas at ng ground ang basurahan sa ibaba. Sinabi niya na sino mang subukang tumawid dito ay siguradong mamamatay, kaya't isang malaking katanungan kung paanong nakaligtas si Rudo sa pagkahulog. Ibinahagi ni Corvez ang isang chismis tungkol sa isang matandang babae na nakatira malapit sa border. Ang babaeng ito raw ay nakakita na ng mga taong ligtas na nakakatawid pabalik sa sphere. Dahil dito, nabigyan ng bagong layunin si Rudo. Misyon niyang hanapin ang matandang babae at alamin kung paano makakabalik sa sphere para makapaghiganti at malinis ang kanyang pangalan. Nagsimula ang lahat sa pagpaplano ng mga cleaners. Ang kanilang pangunahing layunin ay makapunta sa mapanganib na tinatawag na no man's land, isang lupain na walang nagmamay-ari, upang maghanap ng impormasyon kung paano makakabalik si Rudo sa sphere, ang mundo sa itaas. Upang makaligtas sa no man's land, kailangan nila ng isang espesyal na proteksyon o spell mula sa isang makapangyarihang giver, isang taong may kapangyarihan na nagmula sa isang jinky. Meron silang kilalang giver, at ang giver na ito ay nagngangalang Gob, ay nakatira sa isang lugar na tinatawag na Canvas Town, lungsod ng graffiti. Dito nagtungo sina Rudo, Engine, Rio, at ilan pang cleaners. Ang Canvas Town ay isang kakaibang lugar. Ito ay napapalibutan ng isang dome para protektahan ito mula sa mga nagbabaksakang basura na galing sa sphere. Ang buong lungsod ay puno ng sining at graffiti, mayroon din itong mahiwagang pader na pumipigil makapasok ang sinumang may masamang intensyon. You good out here? Holler if you need. Art. Legend has it, Canvas... Pagdating ng grupo, sinalubong sila ng mayor ng lungsod. Agad silang nakatanggap ng isang masamang balita, dito ay nalaman nila na si Gob na kanilang hinahanap, ay kamamatay lang ng umaga ding iyon. Nagimbalang grupo dahil si Gob lang ang nakakaalam kung paano gawin ang spell na kailangan nila para sa kanilang misyon.
Habang sila ay nasa tabi ng hinihigaan ni Gob, nakilala nila si Remlin Tysart, ang batang student ni Gob. Si Remlin ay labis na nagluluksa at sinisisi ang sarili sa pagkawala ng kanyang mentor. Sa isang tahimik na sandali, nagkaroon ng makabuluhang pag-uusap sina Rudo at Rio tungkol sa kung paano sila pinalaki at pinabayaan ng kanilang mga magulang o tagapag-alaga. Matapos ang pagluluksa, nagpasya si Remlin na sa halip na malunod sa kalungkutan, dapat nilang ipagdiwang ang buhay ni Gob sa kulturang alam nila, ang sining. Ginamit ni Remlin ang vital instrument ni Gob na mga lata ng spray paint. Umakyat si Remlin sa isang mataas na lugar at nagsimulang magpinta sa hangin. Ang kanyang mga ipininta ay naging isang dambuhalang fireworks display na gawa sa pintura. Ito ay isang spell ng pagdiriwang na nagbigay liwanag sa buong lungsod at nagpasaya sa mga tao. Habang pinapanood ng mga cleaners ang magandang tanawin, ay may proteksyon na sila para sa kanilang susunod na mapanganib na misyon. Si Rudo ay tumanggap din ng kanyang bagong custom-made na maskara, handa nang pumunta sa No Man's Land. Matapos makuha ng grupo ang spell na proteksyon mula sa artist na si Remlin sa Canvas Town, nagsimula na ang kanilang opisyal na misyon. Ang team ng cleaners na binubuo ni Rudo, Engine, Rio, Zanka, Tamzi, Delman, at iba pa ay pumasok na sa No Man's Land. Ito ang mapanganib na teritoryo kung saan nila inaasahang makakakuha sila ng impormasyon tungkol sa sphere. Ang lugar ay isang malawak na disyerto na puno ng alikabok, may nakalalaso na hangin, at dambuhalang mga bundok ng basura na ibinagsak mula sa sphere. Dito ay agad silang sinalubong ng grupo ng mga trash beasts o mga halimaw na gawa sa basura. Sina Engine at Zanka ay nagpakita ng kanilang veteranong galing sa paggamit ng kanilang mga vital instruments at madali ang pinapatay ang mga halimaw. Samantala, ang ibang miyembro, tulad ni Rio, ay nagpakita rin ng kanilang mga natatanging kakayahan sa pakikipaglaban. Si Rudo ay hindi rin nagpahuli at ginamit ang kanyang sariling jinky, ipinapakita na kayanan niyang makipagsabayan sa mga mas bihasang cleaners. Ang pangunahing layunin ng kanilang misyon ay hanapin ang isang misteryosong tao na kilala bilang The Lady of Penta. Ayon sa impormasyon, ang taong ito ay sinasabing may kaalaman sa border o sa lagusan pabalik sa sphere. Nang maglaon ay natagpuan ng grupo si Penta, ngunit hindi siya isang makapangyarihang tao kundi isa siyang batang babae na tila dumanas ng matinding trauma at pang-aabuso. Sa gitna ng No Man's Land, nadiskubre nila ang isang kakaibang tore na umaabot sa kalangitan. Napaisip si Rudo kung aabot ba ito sa sphere. Ang toreng ito ang tirahan ni Amo, ang misteryosong batang babae na tinatawag na Lady of Penta. Inanyayahan ni Amo ang mga cleaners sa loob ng kanyang tore. Sa unang tingin, mukha siyang inosente at parang bata, ngunit may kakaibang tensyon sa paligid nito. Hinikayat ni Amo ang lahat na tanggalin ang kanilang mga maskara dahil ligtas naman daw ang hangin sa loob ng tore. Bagamat nag-aalangan, ay sumunod pa rin sila. Nagsimulang magtanong si Amo tungkol sa gustong tipo ng kasintahan ng mga cleaners. Pero dahil tahasan siyang sinagot ni Engine na may kaunting panunuya, dito ay biglang nagbago ang ugali ni Amo na parang baliw. You don't get the chance to be friends with Amo. Oh, crap. That's the same Marcus. Biglang sinuntok si Engine mula sa likuran, ang umatake ay si Delman, isang cleaner na kasama nila sa misyon. Naging malinaw na nasa ilalim si Delman ng kontrol ni Amo o ng kanyang kapangyarihan. Napansin ni Rudo na ang vital instrument ni Amo, ang kanyang mga bota, ay may mga parehong marka ng kanyang sariling jinky, ang guwantes niya. Inihayag ni Amo ang kakayahan ng kanyang jinky, naglalabas siya ng isang espesyal na amoy o scent sa hangin. Ang amoy na ito ay nagdudulot ng illusion sa paningin ng mga nakakaamoy, na nagiging sanhi upang makita nila si Amo bilang ang taong pinakamamahal nila o pinakapinagkakatiwalaan nila. Si Delman ay nakita si Amo bilang ang taong gusto niyang protektahan na konektado sa kanyang gardener past. Habang si Rudo ang isa sa pinaka-apektado dahil sa amoy, nakita niya si Amo bilang si Chiwa, ang babaeng minahal niya na siya ring nagtaksil at nagpadala sa kanya sa dapit. Kahit nagalit siya kay Chiwa, ang alaala at ang pagmamahal na naramdaman niya noon ay nagdulot ng labis na pagkalito at kirot na naging dahilan upang hindi siya makakilos ng maayos. Ang mga hindi gaanong naapektuhan ay sina Zanka, dahil mayroon silang mga gas mask at may sapat na kamalayan sa kung ano ang nangyayari. Nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng mga magkakasama, sinalakay ni Delman, Rio, at Folo, na nasa ilalim ng ilusyon ni Amo, ang kanilang mga kaibigan. Sina Rudo, Delman, Rio, at Folo ay patuloy na nasa sa ilalim ng ilusyon na nilikha ng kapangyarihan ni Amo, kung saan nakikita nila siya bilang ang taong pinakamamahal at pinoprotektahan nila. Sinasalakay nila sina Zanka, Tamzi, at Grease. Ginamit ni Tamzi ang kanyang jinky, na tinatawag na Tokushin isang hibla, upang balutin ang kanyang mga kasamahan sa mahihigpit na lubed. Ang layunin niya ay pigilan silang masaktan ng kanilang sarili o ang iba habang nasa impluwensya sila ng ilusyon.
Nagsalita si Zanka tungkol sa kung gaano kalupit ang kapangyarihan ni Amo dahil hindi lang ito basta mind control, sinasamantala nito ang pinakamamahal at pinakamasakit na alaala ng isang tao. Habang nagpapatuloy ang tensyon, sinabi ni Tom kay Gris na nagpapanggap lang na walang malay si Engine, dito ipinaliwanag niya ang bisa ng spell ng proteksyon na nakuha nila mula sa artist na si Remlin. Ang spell na ito ay nagprotekta kay Engine mula sa unang atake ni Delman, kaya nagawa niyang magkunwari lamang na nasaktan para makapagplano. Sinabi ni Engine na ang spell ay naging isang parang safety net. Gamit ang pagkakataon, mabilis na kumilos si Engine. Nagawang maabot ni Engine si Amo at inalis niya ang vital instrument ni Amo ang kanyang mga bota. Dahil natanggal ang kanyang jinky, agarang huminto ang epekto ng kapangyarihan ni Amo. Agad namang nagising at nagbalik sa kanilang sarili ang lahat, kabilang sina Rudo, Delman, Rio, at Folo. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag, biglang nagalit ng husto si Rudo. Sa kanyang sobrang galit, tinanggal ni Rudo ang kanyang gas mask na nagpoprotekta sa kanya laban sa ibang amoy sa labas, lumapit kay Amo at pinalo siya ng malakas gamit ang kanyang guwantes na jinky. Si Amo ay nasugatan at nawalan ng malay. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Rudo, nagreklamo si Gris dahil tila sumobra ang ginawa ni Rudo sa isang babae na wala ng kakayahan lumaban. Gayunpaman, sumagot si Rudo na hindi mahalaga ang kasarian, ang ginawa ni Amo na pananakit sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga pinakamamahal sa buhay ay nagdulot ng isang matinding pagnanais na gumanti, na sumabog dahil sa trauma niya kay Chiwa. Lumalabas na ang galit ni Rudo ay hindi lang dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Ang alaala ni Chiwa, na nakita niya sa katawan ni Amo, ay muling nagbukas ng sugat ng pagtataksil at puot na tinatago niya mula nang itapon siya sa dapit. Matapos ang insidente, kinailangan ni Naruto at Engine na lumabas ng tore upang mag-usap at magpalamig ng ulo. Kinundi na ni Engine ang pagkakamali ni Rudo at ang kanyang pagiging madaling magalit, ngunit sinabi rin niya na ang mahalaga ay alam ni Rudo na kailangan niyang magbago at nais niyang maging mas mabuting tao. Habang ginagamot ni Tom si Amo, naglabas si Amo ng mahalagang impormasyon sa gitna ng kanyang pagkawalang malay, sinabi niya na nakita niya ang mga anghel na dumadaan sa pagitan ng sphere at ground. Ang impormasyong ito ay nagkumpirma sa hinala ng mga cleaners na may paraan upang makapasok at makalabas sa sphere, na nagbibigay ng bagong direksyon sa kanilang misyon. Dito, nagsimulang ikwento ni Amo ang kanyang nakaraan sa mga cleaner na tila ba nagkukwento lang siya ng isang ordinaryong araw. Inalala ni Amo ang isang araw noong siya ay bata pa, kung saan dinala siya ng sarili niyang ina sa isang lalaking may kariton. Sinabi ng kanyang ina na ang lalaking ito ay palaging mamahalin siya at tinawag siyang maswerteng babae. Sa kanyang murang isip, naniwala si Amo at masayang tumakbo papunta sa lalaki. Ang huli niyang natatandaan ay ang paghulog ng isang supot ng pera sa kamay ng kanyang ina bago sila tuluyang umalis. Ang lalaking ito, na tinatawag niyang Mister, ay dinala siya sa isang abandonadong tore sa gitna ng disyerto. Sa loob ng maraming taon, namuhay si Amo kasama si Mister. Inilarawan niya ang buhay na iyon na may tila walang laman na pakiramdam. Isang araw, matapos makipagbengbang kay Mister, may dumating na dalawang misteryosong lalaki at binanata ng isa sa kanila si Mister. Kinuha nito ang vital instrument ni Mister na bota at ibinigay kay Amo, sinasabing mas nababagay ito sa kanya. Pagkatapos nun ay nagpatubo ng pakpak sa likod ang isa sa dalawang misteryosong lalaki, at lumipad ito dala ang kanyang kasama patungo sa langit. Ganun pa man, nang muling magising si Mister, pinagbintangan nito si Amo na ninanakaw ang kanyang mga bota, at pinagsisipa nito si Amo. Biglang naramdaman ni Amo na tila napunan ng butas sa kanyang puso habang hawak ang mga bota, kaya hindi na niya ito binitawan. Naging obsesyon ni Amo ang mga bota, ngunit mas lalong nagalit si Mister at sinubukan itong kunin sa kanya, sinasabing pag-aari niya ang lahat ng bagay sa tore, kabilang na si Amo. Sa kanilang pag-aagawan, naitulak ni Amo si Mister sa wasak na pader ng tore at nahulog ito sa butas at namatay sa ibaba. Sinimulang questionin ni Amo kung bakit siya ibinigay ng kanyang ina kay Mister, at sa huli ay nabuo sa kanyang isip na kaya siya ibinigay ng kanyang ina kay Mister ay para mahalin niya ito. Inamoy ni Amo ang bota at sinabing hindi niya malilimutan si Mister. Dito niya naramdaman ang kagustuhang mahalin ng mas maraming tao na humantong sa kanyang kakaibang pag-uugali. Habang nagkukwento, iginuhit ni Amo sa sahig ang larawan ng anghel na nakita niya. Nagulat at nagalit si Rudo nang makita ang guhit dahil ang maskara ng anghel na inilarawan ni Amo ay eksaktong kapareho ng maskara na suot ng taong pumatay sa kanyang ama-amahan na si Regto. Nang makita ni Amo ang galit sa mga mata ni Rudo, tinanong niya ito ng katulad din ba kita, napuno rin ba ng guwantes mo ang butas sa puso mo?
Sinabi niya na sa mundong ito, lahat ng tao ay gumagamit lang ng kamay para manakit. Dahil dito, kumalma si Rudo. Naunawaan niya na si Amo ay biktima rin, katulad niya. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Amo, na simbolo ng kanilang bagong pagkakaintindihan. Pagkatapos nun ay nagpaalam na si Rudo kay Amo na piniling manatili sa tore, at hiniling ni Amo kay Rudo na dalawin siya doon minsan. Dahil kay Amo, nagkaroon ng bagong determinasyon si Rudo na hanapin ang anghel na pumatay kay Recto. Samantala, pagbalik sa loob ng tore, may isang tao na nagpakita at may kinuha kay Amo. Pagkatapos ay pinakita si Jabber na naglalakad palayo sa tore. Matapos ang emosyonal na pag-uusap nila ni Amo, ang grupo ni Rudo at Engine ay pabalik na sa kanilang headquarters. Pero panandalian silang tumigil sa lugar ni Alice, kung saan nakita rin nila sina Ice Hia at August. Bago umalis, binalaan sila ni August at Ice Hia tungkol sa paparating na cloud o isang malakas na trash storm. Habang nagkukubli ang team sa loob ng kanilang sasakyan mula sa bagyo, ipinapaliwanag ni Engine kay Rudo na ang mga bagyong ito ay nangyayari kapag ang sphere o ang lumulutang na lungsod ay gumagalaw at nagtatapon ng basura. Dahil sa taas ng pinanggagalingan nito, hindi mahuhulaan kung saan eksaktong babagsak ang basura. Nakatanggap si Engine ng tawag mula kay Simio na nagbababala sa kanila na huwag dumaan sa pangunahing pasukan. Sinabi niyang mayroon silang pest problem o infestation at mas mabuting sa likod sila dumaan. Ang tinutukoy na peste ni Simio ay isang malaking grupo ng mga armadong tulisan na sinusubukang lusubin ang HQ. Sumisigaw sila at hinahanap ang Spherite na walang iba kundi si Rudo. Kalmadong hinarap ni Simio ang mga mananalakay. Nang paputukan siya ng rocket launcher ng leader ng mga ito, ginamit ni Simio ang kanyang jinky na tinatawag na Ice. Mula sa pananaw ni Simio, ang lahat ay bumagal na tila huminto sa oras. Sa pamamagitan nito, elegante niyang kinuha ang paparating na rocket sa ere gamit ang kanyang kamay, at ibinato ito pabalik sa mga kupal. Gamit ang kanyang pambihirang bilis o pagbagal ng oras, isa-isang pinatumba ni Simio ang buong squad ng mga tulisan gamit lamang ang mga suntok at sipa. Dumating si Rudo at Engine sa eksena at natagpuan na tapos na ang laban. Habang pinupuri ni Engine si Simio, nagtaka sila kung sino ang nag-leak ng impormasyon na mayroong Spherite sa kanilang poder. Bilang tradisyon pagkatapos ng isang operasyon, ang mga cleaner ay nagpunta sa isang bar upang kumain. Dito, ipinakilala kay Rudo ang mga miyembro ng Team Child na sina Bro, Deer at Gita. Habang nasa bar, isang misteryosong estranghero ang lumapit at umupo sa tabi ni Rudo. Nagsimula itong makipag-usap sa kanya sa isang palakaibigang paraan. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang inilabas ng estranghero ang isang bagay, ang pares ng bota ni Amo. Agad na nagbago ang anyo ng estranghero, ipinakita ang kanyang tunay na kulay. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Zodal, ang pinuno ng The Raiders. Galit na sumugod si Rudo at ganon din ang lahat ng cleaner, ngunit biglang naglabas ng isang portal ang kasama ni Zodal at hinigop silang lahat. Ganun pa man, hindi kasamang nahigop sa portal ang mga supporters na sina Grease. Samantala, napunta ang grupo ni Rudo sa isang madilim na lugar, at doon ay nakaharap nila ang grupo ng mga raiders. Biglang may naganap na isang malaking trash slide o pagguho ng basura, na halatang pinlano ng mga raider. Dahil sa pagguhong ito, pilit na nagkahiwa-hiwalay ang mga miyembro ng cleaners. Ang bawat isa sa kanila ay napadpad sa iba't ibang lokasyon, kung saan nag-aantay na ang isang miyembro ng raider para sa isang laban. Naiwang mag-isa si Rudo kasama ang pinuno ng mga raider na si Zodal. Ngunit sa halip na isang pisikal na labanan, isang matinding psychological battle, o laban sa isip ang naganap. Inamin ni Zodal kay Rudo na pareho sila ng layunin, ang wasakin ng sphere. Sinubukan ni Zodal na hikayatin si Rudo na sumapi sa kanya. Sinabi niya na ang mga cleaners ay ginagamit lang si Rudo at hindi naman talaga layunin ng mga ito na tulungan siyang makabalik sa sphere. Iginiit ni Zodal na kung gusto ni Rudo ng direktang landas patungo sa kanyang paghihiganti, ang pagsanib sa mga raider ang tanging paraan. Ngunit nanatiling nakatutok si Rudo sa paghahanap kay Amo. Paulit-ulit niyang tinanong si Zodal kung nasaan si Amo, ngunit binaliwala lang ito ng pinuno ng raider. Sa ibang lugar, si Zanka ay napalaban kay Jabber, ang raider na may kakaibang kakayahan. Hinawakan ni Jabber ang asido na lumalabas sa lupa at biglang nabalot ng asido ang kanyang mga kuko. Pagkatapos, itinalsik ni Jabber ang asido papunta kay Zanka. Ganun pa man, ginamit ni Zanka ang kanyang vital instrument para iangat ang lupa at gawin itong pananggalan laban sa asido. Ang naipong asido sa lupa ay itinulak ni Zanka pabalik kay Jabber. Sa ibang lugar, ang karaniwang masayahin at mapaglarong si Rio ay napaharap sa isang raider na nagngangalang Noerde. Noong una, kumpiyansa si Rio, iniisip na madali lang ang laban dahil ang vital instrument ni Noerde ay isang suklay lamang. Inatake ni Rio si Noerde at naputol niya ang dulo ng buhok nito.
Pagkatapos nun ay muling umatake si Rio pero tumayo lang si Noerde at patuloy na nagsuklay ng buhok. Balik kay Zanka, inakala ni Zanka na tapos na ang laban, ngunit nagulat siya nang biglang lumabas sa ilalim ng mga bato si Jabber nang hindi man lang nasaktan. Lumalabas na ginamit ni Jabber ang tunay na anyo ng kanyang kapangyarihan, pinalaki niya ang kanyang mga kuko para gawing pananggalan mula sa asido. Balik kay Rio, nagtataka si Rio kung bakit bigla siyang bumagsak matapos niyang madikitan ang buhok ni Noerde. Dito na ibinunyag ni Noerde na ang kanyang buhok ay naglalabas ng kuryente, at ipinaliwanag na ang metal na sandata ni Rio ay isang perpektong conductor para sa kuryente. Sa kung saan, tahimik na sinusubaybayan ng raider na si City Honey ang mga pangyayari sa bawat portal. Samantala, ang mag-amang cleaners na sina Bro at Dear Santa ay nakaharap ang raider na si Bundos. Hindi tulad ng ibang raiders, si Bundos ay tila mas kalmado at hindi gaanong agresibo. Sa halip na makipagpatayan agad, mas interesado siyang makipag-usap. Nag-alok si Bundos ng palitan ng impormasyon. Nais niyang malaman ang tungkol sa pinuno ng mga cleaner na si Arca Corvez. Bilang kapalit, handa siyang magbigay ng impormasyon na alam niya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin ni Dear ang mga kakaibang bagay na parang mechanical na daliri na gumagapang sa paligid ni Bundos, na nagpapahiwatig na mas delikado si Bundos kaysa sa ipinapakita nito. Sa headquarters ng mga cleaners, pumasok si Simio sa opisina ni Arca para sabihin ang masamang balita na nawawala si Rudo at ang iba pa. Kalmadong nag-utos si Arca kay Simio na bumuo ng grupo, at sinabi na siya na ang bahala sa paghahanap sa lokasyon ng mga nawawala. Balik kina Bro at Dear, nag-aalangan si Bro na magbigay ng anumang impormasyon dahil pwede nila itong ikapahamak, ngunit sinabi sa kanya ni Bundos na ang impormasyon na kanyang makukuha ay para lamang sa kanya at hindi makakarating sa raiders. Pumayag si Bro pero laking gulat niya nang sabihin ni Bundos ang gusto nitong malaman, tulad ng paboritong pagkain ni Arca, libangan, edad, at marami pang mga simpleng bagay. Kaso paboritong pagkain lang ni Arca ang nasagot ni Bro at ito ay matatamis na pagkain. Sa kabila nito, nakontento pa rin si Bundos sa sagot ni Bro kaya nagsabi ito ng kapalit na impormasyon. Sinabi nito na kapag natalo ang mga cleaners ay ipapakain sila ng mga raiders sa mga trash beast. Pagkatapos nun ay pinakita si Jabber na hinihikayat si Zanka na ilabas na rin ang kanyang tunay na lakas. Samantala, ipinagpatuloy ni Zodal ang pagsasabi ng kanyang mga pananaw at mga nangyayari sa ground para guluhin ang isip at paninindigan ni Rudo. Kinwestiyon ni Zodal ang konsepto ni Rudo ng normal, habang kaswal siyang kumakain ng ipis. Ipinakita nito kung gaano kaiba at nakakakilabot ang pananaw ni Zodal sa mundo. Balik kay Zanka, nagsimula ng umatake si Jabber at sinikap naman ni Zanka na iwasan ang bawat atake nito. Ginamit ni Zanka ang kanyang viral instrument ng buong husay, ipinapakita ang kanyang karanasan at lakas. Sunod-sunod na umatake si Jabber habang si Zanka naman ay nanatili lamang sa depensa, matyagang naghihintay ng pagkakataon. Kaso nang sumugod na si Zanka para umatake, nahulog siya sa inihandang patibong ni Jabber. Sinaksak ni Jabber si Zanka sa bibig gamit ang kanyang matutulis na kuko, pero pinigilan ni Zanka ang kuko ni Jabber gamit ang ngipin at inatake ito ng sobrang lakas. Nagtuloy-tuloy pa si Zanka sa pag-atake hanggang sa matamaan niya ng isang malakas na sipa si Jabber sa mukha. Kaso dahil doon ay nagawa siyang masugatan ni Jabber ng malalim sa binti. Habang namimilipit sa sakit, nilapitan ni Jabber si Zanka at sinaksak ito sa tiyan gamit ang kanyang malaking kuko. Si Zanka ay nagmula sa marangal na pamilya ng Najiko. Isinali siya ng kanyang pamilya sa isang training camp para maging isang Hellguard tulad ng kanyang mga kapatid. Mabilis na nanguna si Zanka sa kanyang klase na may layuning makuha ang karapatang umupo sa gintong trono, isang karangalang ibinibigay sa pinakamahusay na trainee ng taon. May ilang batang lalaki sa training camp na nag-uusap tungkol sa pagkakaroon ni Zanka ng gifted blood dahil galing siya sa isang napaka-elitistang pamilya. Sinasabi nila na sila ay mga karaniwang tao lamang at walang pag-asa na talunin ng isang henyo. Ipinakita si Zanka na naglalakad sa pasilyo habang nagaganap ang usapang ito. Pumasok siya sa silid-aralan at dahan-daang umayos sa kanyang upuan. Pagkatapos ay ipinakita siyang ngumisi ng nakakatakot habang ibinubulong ang mga salitang talagang hindi ninyo kaya. Habang mataas ang tingin sa sarili at iba sa kanyang mga kaklase, iniisip ni Zanka kung gaano siya nagsisikap kapag walang nakatingin. Isang araw, nag-anunsyo ang guro na may darating na bagong trainee. Ang trainee na ito ay isang babae na nagngangalang Hyo, at agad siyang sasali sa klase. Tiniyak ng guro sa klase na siya ay napakatalentado, kahit pa lumaki siya sa lugar ng mga mahihirap. Matapos siyang sumali sa Hellguards, nagawang talunin ni Hyo ang bawat estudyante sa kanyang klase sa isang mock battle. Kasama rito si Zanka, na dating nangunguna sa klase. Labis na nadismaya si Zanka sa pagkatalong ito. Ipinakita siyang nag-iisa, sumisigaw sa galit at inuumpog ang kanyang ulo sa pader.
Naging sanhi ito ng pagdurugo ng kanyang ulo. Pagkatapos ay ipinahayag niya sa kanyang sarili na siya ang pinakamahusay at hindi pa siya natatalo ni Hyo. Nalaman na narinig pala ito ni Hyo na itinuro ang dugo sa mukha ni Zanka at tinanong kung ano ang saysay ng pag-upo sa gintong trono. Napatigil si Zanka. Malinaw na sinabi ni Hyo na hinahabol lang ni Zanka ang gintong trono dahil gusto niyang marinig mula sa mga tao na siya ay isang kahangahangang tao. Dahil dito, may napagtanto si Zanka na hindi siya espesyal, na hindi siya naiiba sa lahat ng iba pang mga peking tao. Ang realisasyong ito ay nagdulot ng pagbabago sa pananaw ni Zanka, na nakikita ang mga peke sa paligid niya na sumusubok magpanggap na henyo tulad ni Hyo. Kalaunan, binigyan ng klase ng pagpipilian ng armas. Pinili ni Zanka ang isang mukhang luma at sirang patpat upang maging kakaiba, ngunit nalaman niya na naisama lamang ito sa mga pagpipilian ng hindi sinasadya. Sa pagpili ng isang bagay na orihinal, napahiya niya ang kanyang sarili. Si Hyo, na inaasahan ni Zanka na pipili ng isang espesyal at kakaibang sandata, ay pumili ng isang karaniwang katana. Ang lahat ng ito ay isinalaysay ni Zanka, na tumakas pagkatapos ng insidenteng ito at bumaba sa isang balon. Naupo siya sa ilalim ng balon dala ang patpat ng walang pagkain at tubig sa loob ng 3 araw bago makaharap si Engine, kung kanino niya ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Sa gitna ng pagdurusa, tinawag ni Zanka ang kanyang sarili na isang talunan at karaniwang tao. Bilang tugon, hinikayat siya ni Engine na sinasabing si Zanka ay maaaring maging isang karaniwang tao na mas mahusay pa sa isang henyo. Ipinunto ni Engine na hawak pa rin ni Zanka ang ordinaryong patpat na yon, at sinabi na kung makikilala ni Zanka ang kanyang mga kahinaan, maaari siyang lumakas. Dahil sa inspirasyon mula kay Engine, nanumbalik ang determinasyon ni Zanka at umakyat siya mula sa balon. Sa kasalukuyan, biglang nakabangon si Zanka at muling naghanda na makipaglaban. Pero lumabas na ilusyon lamang pala ito ni Zanka dahil nakakaranas siya ng hallucinations mula sa laso na inilagay sa kanya ni Jabber. Ipinaliwanag ito ni Jabber habang sumasayaw at ayon pa dito, nakuha niya ang lason sa isang lalaki na sinubukan siyang patayin noon. Inasar ni Jabber si Zanka pero kinarma ito nang biglang sumakit ang kanyang nabaling tadyang mula sa atake ni Zanka kanina. Maya-maya pa ay biglang tumawa ng malakas si Zanka at sinabayan ito ni Jabber, at tumawa silang dalawa na parang sabog. Sa ibang lugar, lumabas si Gita sa isang butas at may kasama itong ipis na biglang lumipad. Nang sinundan niya ang ipis, may nakita siyang isang kakaibang bagay na lumiliwanag na may nakatusok na mga patalim. Samantala, nagdesisyon na si Jabber na ipakain si Zanka sa trash beast.